Good evening. So, today is August 20, 2025. Andito pa rin tayo sa Hong Kong. At so far, sobrang okay ng araw na to. Walang school kasi yung bata. 2 weeks siya dito sa bahay lang hanggang September. And sa September, magbabago naman yung schedule niya kasi mag-i-school na siya sa dalawang kindergarten. Garden. Hindi ko alam. So, ayun. Yung isang subscriber, si Miss Chibi Mariko-chan, is nakaka-chat ko na. So, thank you madam sa suporta. At natanong niya sa akin kung ba't di na babalik sa Saudi, kung anong ganap sa Saudi, ganyan. Doon ko lang na-realize din, no? Ang laki pa na ng sakripisyo ko sa Saudi. Imagine 5 years ako doon tapos walang increase. Totally safe naman ako sa pamilya nila, pero sa ibang pamilya na pumupunta sa bahay nila, katulad ng mga apo, mga pinsanin, yan, doon ako nagkaroon ng trauma ng konti. Pero na-survive naman natin, nakaalis naman tayo ng buong daliri. Hindi, natakot ako sa mga ganap doon sa Saudi. Ngayon ko lang naalala. Hindi na pala siya worth it balikan. Kasi minsan ako consider ko pa rin silang balikan eh. Yung hirap nga na naranasan ko dito is napapaisip ako kung dapat ba akong bumalik sa dati kong amo or hanap akong bagong amo na walang alagang bata. Kasi nga medyo pressured si auntie nyo dito at aligaga ako. Hindi ba sa puso ko iba sa pakiramdam. Hindi naman mabigat, pero siguro nanibago lang din. Sabagay, isang buwan pa lang ako. Isang buwan na, no? Isang buwan at ilang araw na. So, kanina, na-realize ko, pag ganito, may mga araw na okay, hindi laging pagod. May mga, parang sa Saudi lang din, di ba? Sa una talagang ngarag, syempre, hindi mo pa alam lahat ng gagawin. Pero kapag araw-araw mong inulit, makukuha mo din. Papalya ka man, maliliit na bagay na lang, syempre. Kapag matik na sa katawan mo, alam mo na yung gagawin, di ba? So, ayun, unti-unti, natututo pa tayo. At kanina, na-realize ko din na why not give chance? Kasi, nagsisearch na ako ng notice of 1 month notice letter. Nagsisearch na ako ng format noon. Tapos, ang dami ko nakikita mga vlog na nagsasabi na kapag nandito na kayo, tiisin nyo na lang muna. Hanggat di naman kayo sinasaktan. Kung pagkain, makakalabas naman kayo, bili kayo pagkain, mag-imbak kayo. Paraanan nyo na lang. Hanggat di kayo sinasaktan, di kayo naabuso. Dito patas ang batas. Antayin nyo na lang ma-terminate kayo, tsaka kayo sumuko. Hindi yung kayo yung magbibigay ng 1 month notice sa amo, or alam nyo yun, yung may mas grabe pa kasi yung pinagdadaanan kaysa sa akin. Ako is more on nag-overthink lang, pagod lang, ganun. Yung iba talaga naaabuso, hindi sapat yung pagkain, tulog, ganyan. So far ako, maayos-ayos pa to. 6 hours na tulog, 6 hours na pahinga. Nakaka-phone naman ako pag umaga, hindi naman ako sinisita. Pero pag sinita ako, baka bawasan ko. Pero pag kami lang ng bata, tumatawag ako sa bahay. Pag nagluluto ako, tine-check ko yung phone ko, baka may important na notification sa family ko. Tine-check ko sa CCTV, kasi doon lang ako nakakasilip sa anak ko. Tapos pag umaga, nakatawag naman ako sa kanila, alhamdulillah. So, sana maging okay lang at magtuloy-tuloy lang. Pero kung hindi man, siguro antayin ko na lang ma-terminate ako. No, hindi na para maging option yung mag-break contract ako dahil nag-overthink ako. Yung bata rin kasi nagsasabi sa akin na, sabi ko, pag may bago ka ng cheche, magpakabait ka ha. Sabi ko, huwag kang maldita. Sabi ko, nung una, iniyakan mo ko. Tapos ngayon, nag-I love you ka sa akin. Sabi ko, you love me? Sabi niya, yes, Cheche, I'm sorry. So,
unti-unti na rin ako binibitawan ng lola, hinahayaan ako dito. So, maaluhan. Kahit pa paano, pag kami lang ng bata, tapos wala yung magulang niya, hindi siya nag-iinarte. Tapos, pag wala yung lola, nakakilos din ako ng maayos. Kasi, pag andyan yung lola, ang dami din ganap eh. Daming nililinisan mga gulay-gulay na dala niya. Pero pag kami lang, ako lang mag-market, tapos, nandyan naman yung mga listahan ng gagawin, nandyan naman yung mga ingredients, masusurvive. Hindi naman sila masilan sa lasa. Ewan ko ngayon lang. Pero dapat diba una pa lang sabihin na nila yun. Hindi masarap. Hindi yung bibibihin pa nila. Diba? Pero hindi ko pa alam kung magbabago pa to. Still hoping for the best. Kasi na-realize ko na siguro hindi bubuksan ni Lord sa akin ng Hong Kong kung gusto niya pa akong bumalik sa dati kong amo. Namiss ko lang din sila. Nakausap ko yung madam ko kanina sa WhatsApp. Kinamusta ko siya. Sabi niya kung gusto ko daw bumalik, kamusta daw ako. Tapos sabi niya may helper daw silang bago, pero aalis din daw. Sabihan ko daw siya kung gusto ko daw bumalik sa kanila. Tapos na-realize ko lang din nung tinanong ako ng isang follower natin na isang subscriber natin na kung anong ganap sa Saudi. Ngayon ko lang din naalala na mas mahirap din doon. Tapos mababa yung sahod. Tapos may mga hindi na ganun kasi sa pamilya ng amo ko nagbibinata na yung mga apo niya. Yung iba nga may pagkabastos, hindi ko naman hawak mga utak ng mga yun, diba? Okay pa sila nung maliliit pa eh. Ayun kasi mga binata na. Tas di yun naman ako kakampihan ng lola. Siyempre, mga apo niya yung kakampihan niya. Diba? So, mahirap na bumalik doon. Kiss na pala yung dati kong amo. Hindi na pala natin siya pwedeng i-consider na fallback. If ever man mawala ng pa-terminate ako dito, siguro marami pa naman akong ibang mapapasukan. Tsaka sana umuwi ako na meron ng maisip. 2 months lang makakabangon ako sa utang ko. Tapos 2 months na sahod o kaya baka ngayong sahod ko na to. Ay hindi, 2 months na sahod na. 2 months na sahod lang makakabangon ako sa utang ko. Tapos the rest naman invest na. Save and invest. Ganun lang. So siguro naman bago ko ma-terminate, maano ko na yun. Pero hindi ako maasa. At yung sa kaibigan ko na nagre-refer sa akin, wala pa tayong balita. Ayun, isa rin sa pinag-pray ko yan na, Lord, pag inopen mo yun sa akin, mag-take ako ulit ng risk. Pero ngayon, wala akong balita. So, baka sign din to na mag-focus na lang ako dito. Pag-ingihan ko na lang, ayusin ko na lang, mapaparaanan ko rin. Diba? Ngayong araw sa Bang-Alwan, kahit nung umaga naiinis ako kasi nag-iinap din bata sa akin. Pero napapasunod ko siya, hindi na siya yung katulad dati na kala mo kinakatay. Ngayon, tulungan kami. Sana maging maayos ng lahat. Alam naman ni Lord yung nasa puso ko, tsaka yung hangarin ko. Wala naman akong inaapakang ibang tao. Gusto ko lang maayos na buhay. Tapos, kung matatapos ko dito, sana ayun na yung hudyat para hindi na ako mag-abroad ulit. Sana ito na yung maging katuparan ba na mag-stay na lang ako sa Pinas. Gusto ko rin si Kurt maalagaan. Meron siyang film showing, wala siyang kasamang parents. Sabi ko, baka pwede naman doon ka kay teacher dumikit. Sabi ko sa teacher niya. Sabi niya, hindi sasama si teacher May. Sabi niya, pag maunti lang daw kami, hindi sasama si teacher. Pero pag marami kami, at pag maunti daw sila, sasama daw si teacher. Pero pag marami sila, hindi na daw sasama yung teacher. Sabi niya, madami na kami May. Sabi niya, hindi na lang ako sasama, gastos lang. Sa mga ganung parte ng pagiging ina ko,
may kirot ba? Nakakadurog ng puso na oo, nabibigay mo yung ibang bagay pero hindi lahat. Sampal na naman sa akin. Sana makabawi ako sa anak ko balang araw. Tsaka marami pa akong gustong ibigay sa kanya na alam ko magagamit niya balang araw. Gusto kong ipundar. Kaya tsagain ko na lang din. Itong 2 weeks na to is 2 weeks na wala silang pasok sa school is parang ano na lang din para maging close kami ng bata. Maging close palado. Sana maging maayos lang lahat. Pero ano man ang mangyari, handa ako. Hindi man umubra dito, tatanggapin ko yung bukal sa loob. Diba? Totoo kasi, bawi ko na yung ginastos ko dito. Isang buwan pa lang Ay, kalahating buwan pa lang. Nakasahod na kasi ako nung nakaraan kalahati. So, ayun. Mga pending na bills, tsaka loans ko na lang yung dapat pag-ukulan. Pero tingin ko kaya naman yun sa Pinas. Kung sakali. Pero tiyagain at pagtatrabahuhan, magiging maayos din naman siguro ang lahat. Diba? God is good. Napakabuti niya at binibigyan niya ako palagi ng kapanatagan ng puso. Matuto lang talaga tayong lumapit at magpakatotoo sa sarili natin. Ayoko na magpanggap na strong Kaya nung nakaraan iniyak ko na lahat Pero ang sarap sa pakiramdam na magagabayan ka, palagi ka papaalalahan na nandiyan siya palagi. Kailangan mo lang mag-antay, makinig, manalig, ganun. So, ayun lang, ang realization ko for today. Ekis na pala ang dati kong amo. Rigwak na pala sila sa line-up na babalikan natin. Hindi na pala sila pwedeng i-consider as worth it balikan kasi walang increase, tapos may mga drama pa ganun. Excluded ka talaga pag family matter na hindi ka talaga included sa pamilya. Tapos yun, nung umuwi ako, wala man lang. Mukha pa naman akong pera. Binigyan lang ako ng 1K SR noon. Baka binalikan ko pa sila. Ayun lang. Good night, everyone. Sana maayos din ang mga araw nyo. At kung hindi man ayos ang mga araw nyo, matatapos din yung mga ganyang kalbaryo. Dadaan lang yan. Lipas din yan. Wala namang permanente. God bless you all. Bye-bye.